Anong Christian? God's way. Let's pray. Wherever you are, close your eyes. Feel the presence of God. Focus on God right now. This is your moment with God. Lord, we want to thank you that you have given us this day. We want to thank you, Lord God, because you are so good, you are so faithful, you are so merciful, you are forgiving. Despite, Lord God, of our shortcomings in this life. Lord, maraming salamat. We pray, Lord God, that your Holy Spirit will override the preparation of this topic. May your name be glorified. And Lord, sa aming marinig na topic, Lord God, today, naway mabago kami, Panginoon. Maging tunay kaming kaibigan sa iba at maging tunay rin ang aming mga kaibigan na sasamahan. Itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Alright, real or fake or legit check part 2. Part 2. No, last week, legit check part 1. Ngayon, legit check part 2. Ano ibig sabihin ng legit check, no? Ibig sabihin kasi ng legit check, to give you an example, no? Paabot nga ako nung ano. Ayan, yung sapatos. Yun. Yan. No, I have here, Kuya Bernard. So, yung legit check, uso yan sa mga sapatos. Ito, hindi naman tutuloy yung sapatos, no? This is in fact, an AirPods cover, no? Or, tag na dito, case. Alam nyo, no? Kapag ikaw ay napeke, no? Kapag ikaw ay napeke, talaga namang masakit sa damdamin yan, eh. Yung bibentahan ka ng product, tapos bibilihin mo ng original price, tapos ma-receive mo ay peke pala. So, nakakalungkot yun, no? And napag-usapan natin last week, legit or fake, no? Yung ating heart. Kung ano yung ating pinapakita sa panlabas. Kung nagsisimba tayo, nag-Bible study tayo, nagbabasa tayo ng Bible, pero yung puso pala natin, may dinadamdam na galit, merong mga iniisip na hindi maganda. Ito yung mga bagay na ayaw natin ipakita sa ibang tao, eh. Right? Na parang, kapag meron kang bag na peke, na parang, my gosh, sana hindi nila malaman na fake to. No, yung sapatos, sana hindi nila malaman na fake to. Kasi you know, eh. Diba? You know. And then, who knows our heart is only God. Si God lang yung nakakaalam ng puso natin, eh. That's the challenge. That's the main challenge. Kasi bakit? Wala naman nakakita ng puso natin, eh. Si Lord lang. No, makikita natin mamaya sa babasahin nating verse. But today, our topic for today is legit check, real, or fake friends. Sino dito may kaibigan kang totoo, no? You're so blessed. May kaibigan kang hindi totoo, ay nakakalungkot po yun, no? Okay, let's go to the next slide, no? So, here is a guy with 4 solid friends, I can say. Solid yung mga kaibigan tong taon to. Siguro alam nyo na, nakita yung sa online, tama? Nakita nyo alam nyo yung story na yan, eh. Okay? Alam nyo yung story na yan, eh. Meron na kayong idea kung baga, no? So, let's go to Mark chapter 2, verse 1. Starting from verse 1, Mark chapter 2. Kung may Bible kayo, mas maganda, no? A few days later, when Jesus again entered Capernaum, the people heard that he had come home. Verse 2, they gathered in such large numbers that there was no room left, not even outside the door. So, si Jesus dumating daw. So ito, nagpipreach na si Jesus, marami na siya nagawa nitong mga time na to. Kaya sikat na siya, no? Sikat na. Okay? And he preached the word to them. Verse 3, some men came bringing to him paralyzed man, carried by 4 of them. So 4 yung kaibigan ng paralyzed man. 4. Since they could not get him to Jesus because of the crowd,
they made an opening in the roof above Jesus by digging through it and then lowered the mat the man was lying on. When Jesus saw their faith, he said to the paralyzed man, "Son, your sins are forgiven." Verse 6, now some teachers of the law were sitting there thinking to themselves. Verse 7, why does this fellow talk like that? No, he's blaspheming. Who can forgive sins but God alone? Well, tama sila, no? Only God can forgive sins. Verse 8, immediately Jesus knew in his spirit that this was what they were thinking in their hearts. A revelation, no, yung nag-iisip pala, hindi utak. Puso. Okay? Kaya pala yung topic natin last week, yung mga laman ng puso natin, doon lang gagaling yung mga ginagawa nating masama. Nagmumula sa puso eh. Dinedesire mo muna, after mo ma-desire, may isip mo na, gagawin mo na. Okay? And he said to them, why are you thinking these things? Alam nyo, no? Itong mga ano dito, yung mga Pharisees, no? Itong mga teachers of the law, no? Hindi naman nila sinabi kay Jesus eh. Yung iniisip nila, alam lang ni Jesus. So parang sa atin ngayon, no? Sa atin, alam ni Jesus yung iniisip mo. That's true. Ako, hindi ko alam yung iniisip mo. Walang tao nakakaalam ng iniisip mo. Only God knows what's inside your thinking. And sabi ni Jesus, nasa puso daw nagsisimula yan. Alright? Verse 9. No? Tama ba? Verse 9. Which is easier to say to this paralyzed man, your sins are forgiven, or to say, get up, take your mat, and walk? So, pinakita na nga ni Jesus, mas madaling sabihin. Eh, kapag sinabi ni Jesus, gagaling ka, di mas mahirap yun. Wala nakakagawa nun, siya lang. No? Verse 10, but I want you to know that the Son of Man, so si Jesus Christ, has authority on earth to forgive sins. So he said to the man, verse 11, I tell you, get up, take your mat, and go home. Verse 12, he got up, took his mat, and walked out in full view of them all. This amazed everyone, and they praised God, saying, we have never seen anything like this. Blessed be the reading of the word of the Lord. So, anong kwento? Apparently, there is a person who is a paralyzed guy. Alam niyo yung paralyzed? So, lantang gulay. Tama? Hindi nakakalakad. Right? So, paralyzed nga eh. And meron siyang 4 friends. 4 friends, no? Naalala ko tuloy yung company. May company ng 4 friends eh. Baka doon hinango yung pangalan ng company na yun. So, meron siyang 4 na kaibigan. Itong kaibigan niya na to, dinala siya kay Jesus eh. No? Nakita nila yung kaibigan nila. Ikaw ba pag may kaibigan kang ganun, paralyzed, are you willing to help that person? Okay? So, what can we learn from this? No, ito yung nangyari, no? You can see there sa online, di ba? Si Jesus napatingin sa taas eh. Ano kaya yun, no? Merong, di ba? Boom! Boom! No? May ingay, no? And then yun nga, no? Hinil ni Jesus yung paralyzed guy. Right? Nahil. So, nagulat din pati yung mga kasamahan niya, no? So, there are 3 points that I will give to you about true friends in this specific passage. No? Number 1, you can see that, no? Number 1 is, they have the heart to help. They have the heart to help. So, pag ikaw ay isa kang tunay na kaibigan, sa kaibigan mo, kapag nakita mo siyang nangangailangan, are you willing to help that person? Do you have the heart to help that person?
Right? Kasi lahat tayo, maraming humihingi ng tulong sa atin na hindi natin napagbibigyan, hindi natin nabibigyan ng pansin, or kadalasan, hindi mo pinapansin. So, yun yung ayaw nating character na mamutawi sa atin, mga kapatid, no? That we people are ignoring, especially us, that we profess that we love God, that our mission is to love other people and bring them to God, no? So, wag tayong magbulag-bulagan. Ang tunay na kaibigan hindi nagbubulag-bulagan sa pangailangan ng kaibigan niya. Kasi di ba may mga kaibigan naman tayo na parang sa kalokohan right? Yung parang, yung nadapa ka na, tatawa pa, no? Yung nadapa ka na, nadapa, di ba? May mga ganun tayong kaibigan No, natapon yung, bumili ka ng ice cream, bumili ka ng coffee, natapon. Tinawanan ka pa ng kaibigan mo. So may mga ganun, no? Bagsak ka sa quiz, tinawanan ka sa mga kalokohan. But also, there are also real friends that will really concern. So itong mga apat na kaibigan na to, nakita nila yung kaibigan nila, uy, yung kaibigan natin, paralyzed, pare. Dati siguro kasama nila to. I don't know the backstory of this. Pero, yun nga, no? Apparently, may kaibigan sila. Siguro, lagi nilang kasama noon na na-paralyzed ngayon, na hindi nila makasama sa mga trip nila. Hindi na sila makapag-ride sa motor, punta saan sila Baguio, no, maybe, Tagaytay. Kaya lang, na-paralyzed yung kaibigan na hindi na nila kasama. So, maybe, namimiss nila na sana gumaling siya. And for the longest time, this guy, their friends, has not been healed. That's the challenge. And nabalitaan nila, there is someone named JC. No, si JC, sikat si JC, no? Dumating si JC, sino si JC, no? Si Jesus Christ, no? Dumating si Jesus Christ, and then after that, yung bahay na pinuntahan niya, punong-puno, no? Pati sa labas, punong-puno, walang parking. Okay? And concern tong mga taong to. And number two, dun sa concern nila, marami naman taong concern tama? Pero yung pangalawa, they are committed to help. That's number two. Number one, they have heart to help. Number two, they are committed to help. That is another thing, no? Having the heart to help is one thing, and having the commitment to help is another thing. You know why commitment is very, very difficult? So, ang pinaka-ayaw natin mangyari sa buhay natin, guys, di ba? Yung commitment. Ayaw natin yan, ano? Kaya maraming mag-boyfriend, mag-girlfriend, hindi mo na nagpapakasal, or hindi na nagpakasal, na talagang binalak magpakasal, no? Okay na to, di ba? Live-in na lang. Kasi ayaw nila ng commitment, kasi baka maghiwalay din kami. Tapos, alam niya, hatiin pa yung kayamanan talaga, no? Yung mga hindi nagpapakasal, guys, yung mga sobrang yaman, di ba? Pero dapat magpakasal sila. Pero that's not really the design of God, Kailangan magpakasal, no? Pero syempre, like Michael Jordan, di ba? Alam ko, hindi na siya nagpakasal ulit kasi dun sa unang marriage niya, nung nag-divorce sila, nahati yung kayamanan ni Michael Jordan. Ang tanong, Michael Jordan ka pa, di ba? Kung di ka naman Michael Jordan, baka naman ayaw mo lang talaga. So, kaya sa mga babae dyan, sa mga kalalakihan, pag inyong partner hindi nagpo-propose sa inyo, nako, hindi kayo plan pakasal, walang plano. Diba? Together na lang, mahirap yan. No? You know why commitment's very, very difficult? Number one, because you will give away. You will give away time, you will give away money, you will give away effort. And how many of you don't want to give? Right? There are a lot of people who don't want to give. Sana hindi ikaw yung isa doon. Ayaw magbigay ng time, ayaw magbigay ng effort, ayaw magbigay ng money. Kasi ganoon talaga ang committed. Tatay mo magkakasakit, talagang bibisitahin mo sa ospital, maglalabas ka ng pera para sa pambayad ng gamot niya, tsaka ng mga hospitalization.
Kasi committed ka eh. Ang taong hindi committed, hindi yan bibisita, hindi pupunta. No? Hindi tutulong. Kasi hindi siya committed. Pero yung taong committed, grabe, pupunta yan. Umulan, umaraw, bumagyo, lumindol, pumutok yung bulkan, pupunta yan. Kasi committed siya. No? Committed. And before we go to number 3, no? You know what? I just realized the guy who is paralyzed, di ba 4 na yung kaibigan niya? But at the end of the passage, at the end of the story, I realized he has 5 friends. Well, in fact, he has 7 friends. The 4 friends who help him, and Jesus Christ, and the Holy Spirit who inspired those people na kaibigan niya, and then God the Father. Okay? And before we go, no, kung hindi committed yung mga kaibigan na itong taong to, hindi siya gagaling eh. You know what? Nakita nila kasi yung heart nila to help, di ba? Bro, dalhin ka namin kay JC, kay Jesus Christ, you will be healed. You will be healed. Di ba, mga kaibigan, dalhin natin siya. Oo, gagaling ka doon. Nung dinala nila doon, ang daming tao punong-puno. Pila ang haba, no? Sobrang haba ng pila. Crowded, baka mag-stampede, no? Ano nyo kung hindi sila committed, siguro isipin nila, bro, sorry, puno eh. Next time na lang tayo. Bro, sorry kasi baka pag pumasok tayo dyan, magka-stampede, hindi ka makakatakbo. Madudurog ka, bro. Alam nyo, no, araw, mainit. No? And walang kotse nung araw eh. Walang kotse. E paano nila dinala to doon? Bit-bit nila. Mainit. Tapos, ang layo ng nilakbay nila. Hindi ko alam kung gaano to kalayo, pero for sure, magbibit-bit ka ng tao. From here hanggang EDSA, hanggang Mandaluyong San Juan. Malapit lang yan, pero walang ambulansya nun eh. No? Pero dahil committed yung mga kaibigan, tara! Right? Bibit-biting ka namin. Tapos pagdating nila doon, ang normal na reaction ganito na parang, oh no, puno. Di ba tayong mga tao pag puno na, haba ng pila dyan, taka na. Mas yun dito, nakita mo sa social media yung bagong bukas na Starbucks sa ano. Oh, nakita niyo yun, di ba? Sa Tagaytay, di ba? Pero nakita niyo mahaba yung pila, sobrang haba. Di ba ayaw nyo na? Kahit gusto nyo magkape, makita yung view, mag-pictorial doon, wag na lang kasi haba ng pila eh. Kasi hindi ka committed doon sa view, doon sa experience, doon sa yung kape naman ng Starbucks, pwede naman dyan. Nasa coffee project po tayo ngayon. Pero yun nga, di ba? Kasi hindi ka committed doon. Pero dahil itong mga to, alam nyo, I realize, committed sila sa kaibigan nila, lumabas yung number 3. Committed sila kay Jesus. May faith kasi sila eh. If they don't have faith, will they do it? Kasi imagine mo paano natin ipapasok ang kaibigan natin? Hindi pwedeng next time, baka hindi na bumalik si Jesus. Right? Ngayon na to. Kaya may mga bagay ka ba sa buhay mo na hindi mo dinidesisyonan mo na ngayon. Habang kinakausap pa ng Panginoon. Sabi ng magkakaibigan, tara, ipasok natin. Hindi nga tayo makapasok eh. Lahat sarado. Ang tanging bukas, sa taas. You know what? A lot of us are looking around, but we are not looking up. Kaya minsan wala ka nang makitang solusyon eh. Lahat, left and right. Downwards, of course. Wala kang makikita. Alam mo kung paano kung may makikitang solusyon? Tingin ka sa taas. Maybe they're praying na, Lord, how? O nga no,
Dahil nag-pray sila, tumingin sila sa langit, pwede pala sa rooftop. And imagine, if they are not committed, iakit mo sa rooftop yung tao. Alam mo, they are resourceful. They are so committed na, bro, mahiram tayo ng hagdan. Saan tayo hiram? Di ko alam. Maghahanap tayo hagdan. Imagine. Imagine, magkaroon ka ng ganong kaibigan, ano? Kasi inakyat nila doon. Grabe. Tiles kasi. Tiles daw eh. Sinabi sa Bible eh. No? Wala palang ano. Bubong na pala yun. Hindi pala rooftop yun. Walang lagusan. Bro, manghiram ka ng piko, ng martilyo, no? Tatagtagin natin tong bubong nila. Kasi pwede namang pag-akyat nila, wala talaga bro eh. Sorry na lang kasi wala eh. Semento eh. Buhos. Ano, baba na lang tayo. Hindi na lang tayo. Next time na lang. Meron pa naman sigurong next time. Ayan naman yung, yan ang lagi natin iniisip, ano? Na, hindi ako nakapag-church ngayon. Meron pa naman next Sunday. What if you will die this week? No, hindi ka tinatakot ha. What if this is the end of your life? Hindi ka na makakapagsimba next week. Is that what you mean? No, ibig sabihin nito na parang, tara, wasakin natin yung bubong. Kasi kailangan ng kaibigan natin gumaling. Hindi niya kailangan gumaling bukas, hindi niya kailangan gumaling next week, kailangan niyang gumaling ngayon. At gagaling lang siya kay Jesus Christ. Kasi wala naman nagpapagaling na iba talaga. Yun yung faith ng mga kaibigan nila. And then after that, si Jesus habang nagpapagaling, nagtiteach, Sunday service yun eh. Di ba nagpipreach siya? No? Yes, preaching. Sunday service yun. Sa bahay yung Sunday. Alam mo dati kasi wala naman talagang Sunday service na talagang structure na building. Yung mga Sunday service kasi natin right now, kagaya na ito, we are in a coffee shop. Meron tayong small, dito, no? Conference sa coffee shop. So, next time, punta, sama kayo dito. Makita niyo yung conference natin dito. May mga upuan dito na wala nakaupo. Baka ikaw yan. Ikaw dapat yan. And then, sa mall, no? May mga church dyan. Meron silang sariling building. May stadium. Doon kasi bahay talaga ang church. Sa bahay lang. Si Jesus nag-preach. And then si Jesus, may narinig siguro sila na tum, 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 tum. Ano kaya yun? So, preach pa rin siya. Kasi matagal durugin, mga kapatid, ang simento, ha? So, after, nakita nyo kung gaano ka-committed yung mga kaibigan niya. Walang haharang-harang, babasagin yung harang. Mapuntahan lang si Jesus. Mapagaling lang madala lang yung kaibigan nila kay Jesus. Unstoppable. Ang daming pwedeng excuse. No, bro, hindi ka makalakad. Bubuhatin ka namin. Nakakapagod, malayo, mainit. Walang sasakyan, maglalakad, layo. Nakita nila, maraming tao, bro. Next time na lang siguro. No? Pero sabi siguro nila, hindi, ngayon na to. Nandito na tayo eh. Todo na natin to. Nanghiram sila ng hagdan, nanghiram sila ng mga kagamitan. Pagkakit nila, wala talagang way. Dinurog nila, no? You know, matagal yun eh. No? Nagpagawa kami ng CR sa Taguig, no? Ang tagal talaga tinanggal yung yung semento na maliit na bakod lang yun ng CR namin, tatanggalin para mag-flat. Ilang oras binakbak. So maybe, ilang oras na rin sila nagpupukpok sa taas, no? Tapos na yung preaching ni Jesus, no? Healing na, nagpapahil na si Jesus. Andun pa rin sila, nagpupukpok, hanggang sa nabutas, hindi nila tinigilan hanggang nag-breakthrough papunta kay God. Lahat ng harang. Lahat ng problema, lahat ng emosyon, lahat ng nararamdaman, kinalimutan muna nila para dalhin yung kaibigan nila, nag-iisang kaibigan kay God.
Maybe ito na lang yung kaibigan nila na hindi pa nararanasan si Jesus eh. Yung apat naranasan na nila si Jesus, kaya alam nila eh. That's why, no, kaya hindi ka nag-i-invite kay Jesus ng tao, kaya mababaw yung pananampalataya mo, kaya madali kang sumuko, madali kang ma-discourage kapag pupuntahan mo si Jesus kasi hindi mo talaga siya na-experience ng todo. Yung naka-experience kay Jesus Christ ng totoo, na sobrang passionate, sobrang gigil na walang makaka-stop. That's it. That's really it. You cannot fake the grind. You cannot fake the faith. You cannot fake the action that is driven by faith. You cannot fake your true relationship, your true friendship with God. No? Nakita nila na bumagsak. Ano sabi ni Jesus? Balik tayo sa verse. No? Sabi niya doon, Mark chapter 2, verse 5. Verse 5. When Jesus saw their faith, nakikita pala yung faith? Sino dito nakita ka ng faith? Guys, yung faith nakikita saan sa action. Action is what makes faith alive. Right? Kaya ang tao makikita mo yung pananampalataya nasa action eh. Sabi to, when Jesus saw their faith, he said to the paralyzed man, well, before we go there, no? Bakit hindi nagalit si Jesus? Bumagsak yung mga simento. Grabe naman, no? Istorbo naman kayo, guys. Diba? Kung ikaw siguro yon si Jesus, or yung may-ari ng bahay, guys, doon pumunta ako dito para pumila tayo ng maayos, diba? Hindi yung sisira tayo ng property. Hindi nagalit si Jesus eh. No, hindi niya pinagalit. Ano ba naman kayo? Christian pa naman kayo. Ay yung mga ano natin, di ba? Christian ka pa naman, di ba? Hindi nyo naman to ba? Bahay ba nila yun? Hindi. Inisip nila yung problema, hindi. Ayusin na lang natin to pagkatapos mong gumaling. Wow. It's now or never. When Jesus saw their faith, sabi niya, son, your sins are forgiven. You know what Jesus means here? May mga tao na katulad din natin before, paralyzed dahil sa kasalanan. Kasi yung inuna ni Jesus, hindi niya muna pinagaling. Pinaintindi niya sa atin na paralyzed ka kasi because of your sin. Alam mo bakit mahirap-hirap kang magsimba? Hirap kang magbasa ng Bible, hirap kang manalangin kay Lord, hirap kang umattend ng Bible study kasi you are paralyzed. Na-paralyzed ka. Kaya, pag lumapit ka sa Panginoon, anong unang-una mong mararamdaman? That you are sinful. Kaya minsan ayaw na lang natin magsimba, ayaw natin umattend kasi sinful eh. You cannot bring the sinful nature to God kasi talagang mararamdaman mo talaga siya. You cannot keep on sinning in going to God back and forth. You can go to God and then ask God for forgiveness, repent your sin, para next time, pag uma-attend tayo ng Bible studies, walang holdback yung devil na parang, hoy, attend ka pa. Kaya inunta ni God, naiintindihan ni Jesus na itong taon to paralyzed to, hindi to makapunta-punta sa akin kasi alam niya sa sarili niya eh. You know what? Yung taong paralyzed man, wala pang sinasabi. Nung nakita ni Jesus yung faith ng mga kaibigan niya, hindi niya, yung faith ng mga kaibigan niya. Son, your sins are forgiven. Because of the faith of his friends. How many friends do you have right now that they don't know the Lord Jesus Christ, that they are paralyzed because of sin, and you are not bringing them to the Lord Jesus Christ? Kaya pala paralyzed ka. Meron palang
Sin. Yun yung inuna ni Jesus. And then sabi doon, no? Okay? Sabi ng mga teachers of the law, yung mga Pharisees na nanonood, naghihintay magkamali si Jesus, perfect siya sorry na lang, di ba? Hindi nagkakamali. Blasphemy. Pero hindi nila sinabi, sa mind lang nila. Okay? Immediately, Jesus, no. Na-discern. Alam ni Jesus lahat ng mga iniisip natin. Ganito pala iniisip ninyo, So, sabi ni Jesus, hindi sinabi ng mga Pharisees yun, ng mga teachers of the law. Hindi nila pinarinig kay Jesus. Nag-uusap lang sila, blasphemy, 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 di ba? Pero dahil yun, alam ni Jesus yung iniisip nila, parang tayo, alam ni Jesus yung iniisip natin. Mabuti tsaka masasamang isip, alam niya yan, no? Pero ni Jesus, ano mas madali? Pagalingin ko siya o sabing forgiven siya? Technically, mas madali magsabi ng you're forgiven. Kaya lang, hindi mo pa sasabihin kasi only God can forgive sins. Hindi mo rin masasabi yung get up, take your mat, and walk. Kasi si Jesus lang yung gagawa nun. Unless Jesus empowers you. Right? So sabi niya sa verse, no, fast forward, verse 11, I tell you, get up, take your mat, and go home. Your healing depends on your faith. And depends on the cleansing of your sin. What does that mean, kuya? Lahat ba ng taong may sakit? Makasalanan? Not necessarily. But maybe, most of diseases came from sin. Ba't ba nagkasakit sa bagayan? Lakas mag-Diyos Ba't pa nagkasakit sa liver? Malakas yung alak. Right? Ba't ba nagkasakit? Inaabuso yung katawan. Ginagamit sa mga maling bagay. Nauna yung sin bago yung sakit. This may be what happened to this guy. Kaya inuna ni Lord gamutin yung dahilan kung bakit siya nagkasakit. Right? May sakit ka ba sa pera ngayon? May sakit ba yung bulsa mo? Yung bank account mo nangangayayat na ba? Baka masyadong sinful yung pagkain mo na unlimited. Hindi lang titipid. Right? Galit sa pera, no? Pag nagka-pera, Galit sa credit card. Hindi na pala swipe ko yun. Tap na lang. Mas madali. Right? So before we end, no, true friends, ulitin natin. Number 1, they have the heart to help. Number 2, they're committed to help. Number 3, they have faith in the Lord Jesus. Yung tunay na kaibigan, tunay. May pananampalataya sa Panginoon. And you know what? I'm telling you, no, at the end of the story, no, bago tayo magtapos, at the end of the story, ang kaibigan ng lalaki, nung nagsimula, 4. Nung natapos yung story, 5 na kaibigan niya, kasama niya si Lord. Di ba kinakanta natin, I'm a friend of God? And then si Abraham, through faith, sinabi ni God na, you are my friend. Ang tanong, kaibigan mo ba si Jesus? Kaibigan mo ba si Lord? Because you know what? Pag-aralan natin tatlong to, no? Number 1, they have the heart to help. Jesus has the heart to help. Kaya nga sinabi niya, no? Jesus look at the crowd sa Bible. Jesus look at the crowd. And He had compassion. He felt compassion on them. Because they were harassed. And they were like sheep without shepherd. Yun yung concern ni Jesus. Number 2, committed to help. Committed ba si Jesus to help? Para ma-save tayo sa impyerno? Committed ba siya? Of course. Bumaba siya dito. Inubos niya lahat, pati buhay niya. Yun ang committed. Alam mo yung tunay na commitment? It will not just cost you money. It will not just cost you time. It will not just cost you effort.
commitment will cost your life. That's true. That's true. Kasi minsan, akala natin yung commitment, lalo sa marriage, sa discipleship, sa leader natin, akala natin kasi, mababaw lang yun, yung commitment na you will help financially. Kasi mamasahe ka, mapupunta ka doon sa disciple mo. Pagkakasal kayo, gastos. Di ba, Nard? Gastos yun. Engagement ring pa lang. Pera yon, pera. Sa effort. Pag mag-asawa na kayo. Tama? Sa effort sa dinidisciple mo, matigas yung ulo. Money and effort and time. Lord, mag-Sunday service ba ako? Lord, i-guide ko ba tong taon to? Matigas naman yung ulo. Mamasyal na lang kami ng anak ko tsaka ng asawa ko at ng nanay ko at ng family ko. Kasi i-guide ko siya sa iyo. Hindi naman nagbabasa ng Bible. Matigas naman yung ulo. Sayang lang yung oras ko. Time lang yun eh. And then you will realize, yung commitment pala kailangan yung buong buhay mo. Pera lang hindi mo mabigay. Time lang hindi mo mabigay. Effort lang hindi mo mabigay. Ano pa kaya mo ibigay? Ano ba ibibigay natin? Wala. Kapag di mo binigay yung money, yung time, yung effort, ano pa ibibigay mo? Wala. Ibig sabihin ba nun, Lord, wala kang asahan sa akin, wala akong may bibigay. Busy ako, gipit ako, hindi ako makapagbigay, subos yung pera ko. Yung time ko, consume na. Nag-aaral ako, graduation namin, yung trabaho ko, demanding. Yung time ko sa parents ko, limited. So, wala ka mapapala sa akin. Si Jesus nga has the heart to help eh. Do you have the heart? Si Jesus nga, naging committed eh, hanggang sa mamatay siya eh. Are you committed? Number 3, si Jesus nga eh, may faith sa atin. Alam niya ba na hindi lahat ng tao sa mundo tatanggapin siya, magkakaroon ng paniniwala sa kanya? Alam niya yun eh. Siya pa nga nagsabi, mas marami yung pupunta sa wide gate kaysa sa narrow gate. Pero nagpakamatay pa rin siya para doon sa iilan. Na kahit nga daw iisa lang eh, mamamatay pa rin siya eh. Ganon ka-committed si Lord. Ikaw ba? Right? Pamasahe lang, pagod lang, puyat lang. Hindi ka makabangon. Hindi ka makasakay. Hindi ka maka-attend. Hindi ka makapag-log in. Sa Zoom na lang. Just finger. Kailangan ba magmakaawa ni Lord para umatid ka? Para mag-grow ka? Kailangan bang magmakaawa ni Lord para tulungan mo yung ibang hindi kilala siya? No, I'm delivering this in such intensity kasi ang daming nangangailangan sa atin pero tayo mismo pasaway. Right? Ang dami-dami na sana natin natutulungan na madala kay God. Kaso tayo mismo yung problema pa eh. Imbis na tumulong tayo ng paralyzed, tayo yung paralyzed. Kaya nga sasabi ni God sa mga disciple niya, how long will I stay with you hanggat maintindihan mo? Hanggat maintindihan ninyo. Right? Don't you love God? Mahal ko naman si Lord, kuya eh. Pero are you committed? I'm not saying you are lying. But maybe you are just setting boundaries that you are just loving God into some extent. But God wants the whole of you. Before we pray, let me ask you something. Do you have friends? Do you have true friends? Meron ka bang tunay na kaibigan? You're so blessed if you have true friends. Yung meron 3 qualities na yon. Yung willing kang tulungan at committed kang tulungan at dadalhin kanya kay Jesus. Bibihira. Alam nyo, yung mga kaibigan na gusto kang tulungan, marami yan. Yun yung number 1 eh. Yung level 2, yung committed kang tulungan, kokonti. Yung number 3, yung kaibigan na mayroong totoong pananampalataya sa Panginoong Kristo, yung kaibigan na mayroong relationship kay God, rare.
Rare, right? Baka yung nagpa-follow up sa'yo na umattend ka ng Sunday service, ng Bible study, ng game night. Siya lang yung kaibigan mong nag-iisa na merong pananampalataya kay God. Wala nang iba. At pag yung kaibigan mo na yon na may pananampalataya kay God, hindi ka pa in-invite, walang mag-i-invite sa yung iba. Right? Yes or yes. Minsan sa atin, we are getting like irritated na grabe naman, lagi na lang ako sinesendan ng link, lagi na lang ako ni-invite, lagi na lang ako pinapapunta. Can I ask you something? If that person will not invite you, who will invite you? Maybe none. How will you grow in the Lord? How will you prepare yourself in the coming of the Lord Jesus Christ? When He comes, are you ready or not? Maybe not. But you know what? Being true friend is also painful. Yung pagiging tunay na kaibigan, painful yan. Why? Kasi, i-chat mo siya, seen, unseen, no reply. Does that hurt? Of course, that hurts. Pero yung sakit na yun, tinitiis na lang niya kasi kailangan kanyang daling kay God. Alam ko naman na hindi ako isisin nito. Alam ko naman na hindi ako reply nito. Isisin lang niya ako. Ghosting ang tawag doon. Are you a ghost? Right? Pasalamat tayo. Si Jesus Christ, si Lord, ginagamit yung ibang tao para tayo mapalapit pa sa Kanya. Amen? Kung meron kang ganung kaibigan, treasure that friend. Yung may 3 qualities, grabe yun. Maraming willing tumulong, sobrang konti yung committed tulungan ka, at rare yung mga taong may relasyon sa Panginoon na dadaling ka kay God. And last question. Kanina, ang tanong, do you have true friend? Yung tanong ngayon, are you a true friend to others? Di ba kailangan natin ng kaibigan? Ikaw ba? No? Sa atin, kailangan natin ng totoong kaibigan. Hindi yung basta-basta kaibigan. May mga kaibigan dadaling ka sa masama. Ang kailangan natin tunay na kaibigan na dadaling tayo sa mabuting bagay. Especially kay God. Kailangan natin ng ganong kaibigan. Ang tanong ito, are you a true friend to others? Alam ko kailangan mo ng totoong kaibigan, pero ikaw ba totoo kang kaibigan sa mga kaibigan mo? Hindi lang yung chinichismis mo sila pag wala sila. Hindi lang yung pinagkukwentuhan mo yung mga bagay na hindi maganda tungkol sa kanila pag wala sila. What I'm saying is this, are you helping them to know the Lord Jesus Christ? In-exhaust mo ba lahat ng effort mo, lahat ng resources mo? Parang yung mga kaibigan nung lalaking paralyzed, no? In-exhaust nila lahat ng effort. In-encourage, binuhat, inakyat, binasag yung bubong. Ikaw ba, in-exhaust mo na ba lahat ng resources mo? Kuya, hindi nag-reply sa akin sa chat. Tawagan mo sa cellphone. Right? Hindi nag-reply sa cellphone, punta mo sa bahay. Exhaust all the effort. Yes or yes? Amen or amen? Be a friend. Before we pray, I hope you can hear this. Hope you're listening. Be a friend of the best friends. What do I mean? Maging kaibigan ka ng hindi matutularan at makukopya ng iba. Yung kaibigan na kapag nawala sa buhay ng taong kaibigan mo, mamimiss ka niya ng todo kasi walang katulad mo. Yung kaibigan na kapag nawala sa mundong to, mamimiss ng todo kasi walang katulad niya. Walang katulad niya magmahal, walang katulad niya mag-effort, yung tipong pag nawala ka, kawawa yung mga kaibigan, walang katulad na kaibigan. Do you have true friends? Together, manalangin tayo.
Lord, thank you, Panginoon, dahil before pa kami magkaroon ng mga kaibigang iba, ikaw yung unang-unang kaibigan namin. Ikaw, Panginoon, yung nag-convict, Lord God, sa mga kaibigan namin na invite kami sa church, na invite kami, Panginoon, sa ministry, na invite kami, Panginoon, para makilala ka. In-invite kami, Lord God, sa Bible studies, in-invite kami, Lord God, sa game night, in-invite kami sa Sunday service, Lord, sa encounter, Lord God. Lalo ka namin nakilala because of those people. Lord, bless those people who keep on inviting us to you. Bless those people, Lord God, na talagang nag-e-effort, Panginoon, madala lang yung mga tao sa iyo. And Lord, I pray, Panginoon, that every one of us as well, give us, Lord God, the heart, give us, Lord God, the commitment to help people, and give us, Lord God, the faith in you. Na naniniwala kami, Panginoon, na lahat ng dadalhin naming tao sa iyo, masosolve yung mga problems nila. Masosolve yung mga may heal, Lord, yung sickness nila, Panginoon, mapuforgive yung sins nila, and they will feel what we felt, how much you love us. Lord, totoo, Panginoon, kailangan namin ng tunay na kaibigan, but Lord, most of all, make us, Lord God, true friend to others. A true friend, Lord God, na dadalhin sila sa presence mo, that they will grow in the knowledge of you. Na Lord, kapag sila'y nawawala, nangihina, Lord God, i-encourage namin sila dahil tunay kaming kaibigan. And Lord, we will not run out of motivation of bringing people to you because you, O Lord, doesn't run out. Your anointing is, your love is flowing to us and flowing to other people. Our love for other people will not run out because it is coming from you. Lord, maraming salamat. Thank you, Lord God, for your forgiveness. Thank you for your love. Thank you, Lord God, for committing yourself to be a true friend to us, dying on the cross 2,000 years ago, opening, Lord God, your back, opening, Lord God, your heart, exploding, Lord God, your body for us, shedding, Lord God, your own blood on the cross up to the last drop until it became water. Lord, maraming salamat. You are our true friend. Dahil, Panginoon, kayo ay tunay naming kaibigan, may we become sensitive to the voice of the Holy Spirit every single day, every decision we make. Ilayo niyo kami, Panginoon, sa pagkakasala, sa temptation, sa mga sakit, sa mga sakuna. I declare, Panginoon, sa lahat na nakikinig, kung mayroon man silang karamdaman, kung mayroon man silang family member na may karamdaman, I declare healing right now in the name of Jesus, by the blood of the Lord Jesus Christ, and by His wounds. That person is totally healed. In Jesus' name, I prophesy, Lord God, to those people who have problems in their relationship with you, Panginoon. I prophesy to that dry bones. Lord God, that dry bones will have flesh and blood in Jesus' name. That person is whole again. That person is healed again. That person is alive with you again. That he will come to hunger and thirst for you. In Jesus' name, I prophesy to those people. And Lord, I prophesy as well to those people who want a big blessing in their finances, in their house, and whatever, Lord God, they dream of their goal. I prophesy that it will come according, Lord God, to your will, according, Lord God, to your wisdom, and according to, Lord God, to your mercy, to your abundance. Lord, maraming salamat. We claim all the victory in Jesus' name. We claim, Lord God, victory in our health, victory in our soul, victory in our finances, victory in our ministry, victory in our church, Lord God. We pray for our worship center, and thank you, Lord God, for providing us what a beautiful place. Lord, maraming salamat. We pray and we prophesy, Panginoon, lahat, Lord God, na mai-invite namin, Panginoon, we will grow. We will grow in numbers. We will grow in quality. I prophesy that in Jesus' name, that we will be big in this ministry. Conquest Church will be big one day. We will not give up. We will do the work. We will be committed. We will have our faith in you. In Jesus' name. In Jesus' name. Lord, we thank you so much. All the glory and honor and praise we give back to your name that is above every name, the name of our Lord Jesus Christ. In the name of the Father, and of the Son,
and of the Holy Spirit. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Alright, what a Sunday service. Thank you so much everyone sa mga nasa online natin. Please take care kasi sobrang lakas ng ulan. And now let's bring people to God. Let's invite in our Bible studies on Tuesday. And of course, in Thursday, we have game night. God bless you and peace be with you everyone.